paghahanda sa lindol sa paaralan. Ang paghahanda sa lindol ay mahalaga sa mga paaralan kung saan ang mga mag-aaral ay isa sa mga mahihinang sektor sa komunidad. Ang mga namumuno sa paaralan at mga guro ay dapat turuan ang mga mag-aaral kung ano ang gagawin bago, habang at pagkatapos ng lindol upang protektahan ang kanilang sarili sa anumang maaaring idulot nitong pinsala. Isang pinakamahusay na paraan ay pagtuturo ng tamang pamamaraan sa paghahanda sa lindol. Ang earthquake drill ay regular na pagsasanay ng mga mag-aaral upang mapagtibay ang kahandaan ng mga paaralan sa lindol. Ang pagsasagawa ng earthquake drill ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at pagdidisenyo ng paglikas, sapat na oryentasyon ng mga guro, mga mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan sa kung paano isinasagawa ang earthquake drill. Ano ang School Disaster Management Committee o SDMC? Ang School Disaster Management Committee ay dapat makipagtulungan sa tagapagasiwa ng paaralan para sa building washing exercise, sa pagtatasa ng integridad ng istruktura ng mga gusali ng paaralan, pagbuo ng pinakabagong earthquake evacuation plan at sa pagpapaliwanag sa buong paaralan. Ang earthquake drill ay binubuo ng mga yugto na nagsisilbing gabay upang makapagplano ng mabuti ang mga namumuno sa paaralan. Ito ay may 4 na yugto. Unang yugto, pagpaplano. Magbuo ng School Disaster Management Committee. Mahalaga ang pagbuo ng SDMC sa mga paaralan upang maayos na maisagawa ang earthquake drill. Ang SDMC ay binubuo ng mga sumusunod. Overall Coordinator, na pinamumunuan ng tagapangasiwa o punong guro ng paaralan. First Aid Team, Fire Safety Team, Communication Team, Building Safety Inspection Team, Evacuation Team, Site Security Team. Ang paghahanda ng Earthquake Survival Kit ay kailangan na maituro sa mga mag-aaral. Ang mga nilalaman nito ay dapat sapat para sa pangangailangan sa loob ng 3 araw man lamang o 72 oras. Mga laman ng Earthquake Survival Kit: First Aid Kit, alcohol, bandages, absorbent cotton, gauze, masks, adhesive plasters, medicine, tweezers, ready-to-eat na pagkain o delata, inuming tubig, flashlights at baterya, radyo na pinatatakbo ng baterya, kandila, lighters at posporo, pito, kutsilyo, kumot at ekstrang damit, lubid, hindi bababa sa 7 metro ang haba, gamit sa banyo, panulat at papel, numero ng emergency contact, pera. Ang SDMC ay dapat magsagawa ng ebalwasyon sa paaralan upang malaman ang mga pagbabago sa loob ng kanyang kinasasakupan. Dapat na magkaroon ng taunang impormasyon sa populasyon ng paaralan. Ang SDMC ay maghanda ng pinakabagong mapa ng paaralan at floor plan ng bawat palapag ng mga gusali. Ang SDMC ay dapat na magsagawa ng school watching exercise. Dito ay tutukuyin ang mga ligtas at hindi ligtas na lugar sa loob ng paaralan. Ang mga namumuno at guro ay dapat na tingnan ang mga lugar na may panganib, magmungkahi ng dapat gawin upang maiwasto ang mga bagay na wala sa ayos, siyasatin ang tibay at integridad ng mga gusali sa paaralan. Ikalawang yugto, paggawa ng earthquake evacuation plan. Gamitin ang lahat ng open spaces na pinakamalapit sa gusali. Alamin kung may sapat na open spaces para sa lahat ng mga mag-aaral. Kalkulahin ang bilang ng mga mag-aaral kung kakasya sa nakalaang ligtas na lugar. Kalkulahin ang kabuuang sukat at dami ng mag-aaral. Gaano kadaming mag-aaral ang kakasya bawat 1 metro kwadrado? Halimbawa ay 4 na mag-aaral sa bawat 1 metro kwadrado. Isaalang-alang ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat gusali bawat sesyon. Siguraduhin na ang mga daraanan papunta sa evacuation area ay walang panganib. Ikatlong yugto, oryentasyon bago magsagawa ng earthquake drill. Paghahanda bago ang drill. Magkaroon ng mga pagtuturo tungkol sa lindol at paano maghanda rito. Magsagawa ng aktibidad tungkol sa mga panganib sa loob ng silid-aralan. Ipaliwanag ang plano ng pamamaraan sa paglikas. Ituro ang nakatalagang ligtas na lugar.
Maglagay ng evacuation map sa bawat silid-aralan. Magtalaga ng mag-aaral na magbubukas ng pinto sa oras ng pagyanig. Magtalaga ng observers at evaluators. Ipagbigay alam ang gaganaping earthquake drill sa paligid. I-check ang gagamiting alarma. Magtalaga ng mga class marshals. Protektahan ang iyong sarili. Ano ang mga dapat gawin habang lumilindol? Yumuko, tumago at humawa. Tignan ang mga bagay na maaaring bumagsak. Panatilihing kalmado at huwag matakot. Ika-4 na yugto. Aktual na pagsasagawa ng earthquake drill. Bago ang nakatakdang oras ng drill, ipagbigay alam sa paligid ng paaralan ang isasagawang earthquake drill. Tukuyin at magtalaga ng mga observers at evaluators sa lahat ng labasan ng gusali at mga evacuation area. Sila ay magbibigay ng kani-kanilang obserbasyon pagkatapos ng isinagawang drill. Magtalaga ng tagapagsalita upang ipahayag ang nangyari sa paligid. 1 minutong malakas na pagyanig na mangangahulugan ng 1 minutong pag-alarma. Mahihirapang makatayo ang tao. Ang mga gusali ay may pinsala ngunit walang bumagsak. Posibleng pagkahulog o pagbagsak ng mga bagay, kabilang na ang mga bintanang salamin. Walang agarang tulong na dadating sa loob ng ilang oras. Posibleng pinsala, pagkabahala, pagkatakot ng mga mag-aaral at mga guro. Ang aktual na earthquake drill ay may mga bahagi. Unang bahagi, alarma. Pag-alarma ng 1 minuto na nangangahulugang may lindol na nagaganap. Ikalawang bahagi, reaksyon. Isagawa ang pagyuko, pagtago at paghawak at manatili sa ganitong posisyon habang may alarma. Ikatlong bahagi, paglikas. Sa sandaling tumigil na ang alarma, agad na lumabas sa silid-aralan gamit ang tukoy na ruta patungo sa ligtas na lugar. Kailan ang oras upang lumikas? Una, matapos ang malakas na pagyanig kung saan nawalan ka ng balanse o hindi makatayo at ang mga mabibigat na bagay at kasangkapan ay nagsimulang gumalaw o tumilapon. Pangalawa, habang may mataas na pangangailangan o ito ay ipinahayag ng mga otoridad. Ika-4 na bahagi, pagtitipon-tipon. Sa ligtas na lugar, ang mga mag-aaral ay dapat na nakagrupo ayon sa kanilang antas o klaseng kinabibilangan. Ika-5 bahagi, pagbibilang. Dapat na alamin ng mga guro o leader ng grupo kung ang lahat ay naroroon at nabilang upang malaman kung mayroong naiwan sa mga loob ng gusali. Samantala, habang isinasagawa ito, ang Incident Command Post ay itinatayo na. Karaniwan ang namumuno dito ay ang punong guro. Ang mga datos mula sa mga guro at rumiresponde ay isusumite sa Incident Commander. Ang Building Safety Inspection Team ay magsasagawa ng mga pagsusuri sa loob ng mga gusali at paligid nito. Pagkatapos ay iuulat ang resulta sa Incident Commander. Kung tiyak na ligtas ang lugar sa panganib ng lindol, ang Incident Commander ay magdideklara na tapos na ang isinagawang earthquake drill. Sa panahong ito, ang mga guro at mag-aaral ay magsisibalik na sa kani-kanilang silid-aralan. Ika-6 na bahagi, evaluasyon, pagtatasa. Pagkatapos ng isinagawang earthquake drill, ang mga observers at evaluators ay magbibigay ng kanilang obserbasyon sa naganap na pagsasanay. Sa evaluasyon, malalaman kung may mga dapat pang baguhin para mapabuti ang susunod na earthquake drill. Para hindi magpanik, dapat po tayo magsanay. At para naman kayo ay maligtas, kung wala kayo sa eskwelahan, sa inyong mga bahay ay dapat sanayin nyo rin. Ang inyong mga tatay, inyong mga nanay, inyong mga kapatid na baka wala pang alam, upang alam nila ang tamang paghahanda. Kung sakaling lumindol, kung nandun kayo, hindi lang. Upang masanay ang mga guro at mag-aaral sa mga dapat gawin upang maging ligtas laban sa mga panganib ng lindol.